Noong ika-22 ng Hulyo, 2014, tatlong babaeng Nepali ang buong pagmamalaking tumayo sa tuktok ng K2 ipinagdiriwang bilang kauna-unahang all-female na koponan na nasakop ang pinakamapanganib na bundok sa mundo. Nagawa ba talaga nilang gumawa ng kasaysayan sa bundok na iyon? Mula sa matinding kontrobersya hanggang sa mga tanong kung sino talaga ang nanguna. Ngayon, titingnan natin ang tuktok ng K2 na nagdulot ng galit sa buong mundo. Maligayang pagdating sa extreme. Noong tag-init ng 2014, tatlong Nepalese na umaakyat, sina Pasang Lamu Sherpa, Dawayang Soom Sherpa at Maya Sherpa ay naglakbay para gumawa ng kasaysayan. Layunin nilang maging unang all-female group na aakyat sa tuktok ng K2, kilala rin bilang Savage Mountain. Mula pa sa simula, ang lakas ng kababaihan ang sentro ng kanilang ekspedisyon. Galing ang mga babaeng ito sa tahimik na lambak na matagal nang pinatahimik ang kanilang tinig. Matagal nang pasa ng mga babaeng Nepali ang kanilang tahanan at komunidad, ngunit kadalasan hindi nakikita ang kanilang lakas at hindi naririnig ang kanilang mga pangarap. Naniniwala ang tatlong umaakyat na ang tuktok ng K2 ay may mas malaking layunin kaysa maging tanawin lang. Maaari itong maging entablado para maipakita ng babaeng Nepali ang kakayahan nila at wasakin ang stereotypes habang binubuksan ang pinto para sa susunod na henerasyon ng umaakyat. Inorganisa ng Himalayan Women Welfare Society ang kanilang revolusyonaryong ekspedisyon, suportado ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng gobyerno. Ang tatlong babae ay pawang mga bihasang umaakyat na, kung saan sina Pasang at Doa ay nagtapos sa kilalang Khumbu Climbing Center. Nakamit ni Maya ang respeto ng mas malaking komunidad nang maging unang babaeng Nepali na nakaakyat sa tuktok ng Cho Oyu, ang ika-6 na pinakamataas na bundok sa mundo. 2 beses na niyang naakyat ang Everest, kaya siya ang napiling leader ng ekspedisyon dahil sa kanyang husay. Ito ay magiging isang pagkakataon na minsan lang sa buhay para sa grupo. Pero ang tatlong babaeng umaakyat ay hindi lang para sa pansariling layunin ang kanilang misyon. Layunin nilang gawing inspirasyon ng mga kababaihan sa bansa at mundo ang kanilang pag-akyat sa K2 at hikayatin pang sumali ang iba sa e-sport na ito. Lalo pang naging mahalaga ang kanilang pag-akyat noon dahil sa mga hamong hinaharap ng mga babaeng Nepali sa industriyang dominado ng kalalakihan. May isa pang aspeto ang kanilang pag-akyat. Lahat ng tatlong babae ay may matinding pagmamalasakit sa kalikasan at ang ekspedisyong ito ay magsisilbing plataporma upang magtaas ng kamalayan tungkol sa pagbabago ng klima. Ang kanilang motto sa buong pag-akyat ay kababaihan umaakyat para sa pagbabago ng klima. Habang inihahanda nila ang kanilang mga sarili para sa pakikipagsapalaran ng kanilang buhay, marami ang tumuring sa ekspedisyon bilang isang matapang na hakbang. Alam ng mga matagal ng taga-subaybay ng channel na may malaking paggalang at dahilan naming binabanggit ang K2. Ang bundok na ito ay dapat igalang at madalas ay may malaking kapalit ang hindi paggawa nito. Sa komunidad ng mga umaakyat ng bundok, kilala ang K2 bilang mabagsik na bundok dahil sa mataas na bilang ng namamatay at mapanganib na kondisyon ng pag-akyat. Sa bawat 4 na umaakyat sa tuktok, isa ang hindi nakakauwi. Hindi maganda ang tsansang ito at mas malala pa kaysa sa kay Everest. Kaya noong nagpaalam ang mga babaeng umaakyat sa kanilang mga kaibigan at pamilya sa seremonya sa Kathmandu noong Mayo, 21 alam na nila ang mga panganib na haharapin. Pagsapit ng unang bahagi ng tag-init, nakarating sila sa bundok at sa loob ng 7 linggo, hinarap nila ang matitinding panahon tulad ng malalakas na hangin, bagyo at sobrang lamig. Pagdating nila sa base camp na nasa 16 na 1,000 na raang talampakan, tiyak pagod na sila. Pero dito nagsimula ang tunay na hamon. Kailangan nilang akyatin ang matarik na dalisdis, maglakbay ng maingat sa gumuho ang nyebeng lugar, at gamitin ang teknikal na kakayahan sa matutulis na bato. Hindi ito simpleng lakad sa parke, ngunit dahil sa masusing paghahanda at pagsasanay, naging panatag sila at ang kanilang pamilya na handa sila sa mga darating na hamon. Pero ang huling pagsubok ay halos lumampas na sa inaasahan ng kahit sino. Kung gusto mong maging bahagi ng Extreme Community, magkaroon ng early access sa video at eksklusibong botohan, sumali sa Patreon. Matapos ang ilang linggo sa bundok, haharapin ng kopo ng pambabae ang pinakamabigat nilang pagsubok. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo, handa na sila sa huling pagsubok. 1 linggong pag-akyat ng nakakabiglang 11,000 talampakan mula Advanced Base Camp ng K2
hanggang tuktok. Dito, lumipat-lipat sila sa 4 na kampo, nilampasan ang kilalang house chimney, isang partikular na delikadong bahagi ng pag-akyat. Dahil ito sa matarik, nagyayelo, makitid na daan, taas ng altitude at panganib ng pagbagsak ng bato at yelo. Sumunod ang pagsugod sa tuktok. Kinailangan ng 3 babae na umakyat ng mahigit 2,100 talampakan at mag-navigate sa isang kilalang, delikado at hindi mahulaan na bottleneck. Isang makitid na kulwar ito na nasa 1,000 at 300 talampakan sa ibaba ng tuktok. Sa ganitong taas, hirap nang gumana ang katawan. Kapag mababa ang oxygen, maaaring magdulot ito ng kalituhan, mahinang paghusga at guni-guni. Pero hindi lang ito ang tanging bagay na kailangang labanan ng koponang Nepali. Kailangan din nilang harapin ang dambuhalang sirok sa itaas ng masikip na daan. Malalaking tipak ng napakataas na blok ng glacial na yelo na ito ay maaaring mabali ng walang babala, at kapag nangyari iyon, agad na malalagay sa panganib ang mga umaakyat dahil magpapakawala ito ng isang avalanche ng yelo at niyebe na maaaring tangayin ang sinumang madaanan nito. Maraming umaakyat ang namatay dito dahil sa pagbagsak ng sirok. Sa kabila ng hamon, nagpatuloy umakyat ang mga babaeng Nepali at nakarating ng alas 3:35 ng hapon. Noong Hulyo 26, 2014 sa wakas ay narating nila ang tuktok. Pag-akyat sa tuktok ng kadalawa at pagtatanim ng watawat ng Nepal, sinabi ng 3 umaakyat na sila ang unang all-female group na nakaabot sa tuktok nito. Sa pagbalik tanaw sa tagumpay na ito, ipinaliwanag ni Pasang, "Sa tuktok, sobrang emosyonal ako. Lahat kami ay umiiyak. Sobrang saya ko, di ako makapagsalita." Sa 3 babae, lampas ito sa personal na tagumpay. Tagumpay ito na layuning magbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng babaeng umaakyat ng bundok. Mahalagang sandali ito para sa kababaihan sa pag-akyat ng bundok na nagpapakita ng lakas ng diwa ng mga babae sa karaniwang larangang pinangungunahan ng kalalakihan. Binigyang diin ng kakaunting babaeng nakaakyat sa kadalawa ang tunay na halaga ng kanilang tagumpay. Noong panahon ng Nepali Female Summit, 18 lamang sa 376 na katao na nakaabot sa tuktok ng Savage Mountain ang mga babae. Kaya naman, ang 3 babaeng umakyat at nakaabot sa tuktok sa iisang ekspedisyon ay isang napakalaking tagumpay. Gayunpaman, kahit ang pinakamalalaking tagumpay ay may kasamang batikos sa iba't ibang anyo, at sa kabila ng kanilang napagtagumpayan, ang kanilang nagawa ay agad na pinagdudahan online. Tulad ng alam natin, mabilis na pwedeng bumaliktad ang internet laban sa atin at malalaman ng mga babaeng umaakyat na ito kung gaano ito kalupit at hindi nagpapatawad. Mga detalye ng kanilang pag-akyat at all-female summit claim ay agad nagdulot ng pagtatalo. Talaga bang naabot nila ang tuktok ng K2 nang sila lang, at kung hindi, sino talaga ang tumulong sa 3 babaeng Nepali na ito na marating ang tuktok ng pinakakilalang bundok sa mundo? May mga kritiko na nagduda sa pahayag nila at naging malinaw na nakaasa ang 3 babae sa mga porter at Sherpa sa halos buong akyat. Dahil dito, itinulak ng mga kritiko ang tanong kung tunay bang representasyon ng tagumpay ng mga babae ang naabot ng Nepali team o nabawasan ito dahil sa malaking ambag ng mga lalaking Sherpa na nag-set up ng kampo, nag-ayos ng lubid at gumabay sa pag-akyat. Mahalaga ang papel ng mga Sherpa sa pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa mundo, lalo na para sa mga bagong manonood ng channel. Maraming umaakyat ang nagsasabing mahalaga sila. Sila ay kilala sa kanilang husay sa pag-akyat sa matataas na bundok, sa kakayahan nilang magbuhat ng mabibigat na kargada at sa kanilang kaalaman tungkol sa bundok. Sila ang tahimik na bayani ng mga ekspedisyon, mahalaga sa kaligtasan at tagumpay ng mga umaakyat. Sa ekspedisyon sa K2, ang mga lalaking Sherpa ang nag-aayos ng lubid, nagtayo ng kampo at nagbubuhat ng mahahalagang gamit. Kung wala ang kanilang suporta, ang pagtatangkang marating ang tuktok ay magiging mas mahirap kung hindi man imposible. Ang asawa ni Maya, si Arnold Koester, na nagtatrabaho bilang isang gabay sa bundok, ay mabilis na dumipensa para sa mga babae. Sinabi niya na ang mga babae ay kumilos ng mag-isa habang umaakyat. Ipinaliwanag niyang sila mismo ang nagdedesisyon at nagbubuhat ng kanilang gamit. Ngunit pagdating sa oras ng pag-akyat sa tuktok, kailangang magtulungan ang buong grupo. Nang malaman online na nagtulungan ang mga babaeng Nepali sa ibang grupo sa pag-akyat,
Agad nilang pinuna ang label na all-female ng ekspedisyon. Hindi naman bihira ang pagsabay ng pag-akyat sa tuktok kasama ang iba pang grupo. Karaniwan, ang panahon at lupain ang nagdidikta kung kailan at saan gagalaw ang mga grupo, kaya inaasahan na nagsasama-sama ang magkakahiwalay na ekspedisyon sa huling bahagi ng pag-akyat. Pero kahit na may mga puntong ito mula sa iba't ibang miyembro ng komunidad ng mga umaakyat, patuloy pa ring lumalala ang kontrobersya tungkol sa tuktok ng K2. May paratang ng pagmamalabis at maling paglalarawan laban sa mga babaeng Sherpa at kanilang taga-suporta. May ilang umaakyat at eksperto ang nagduda sa kwento ng grupo tungkol sa pag-akyat, kaya umigting ang debat sa social media at mga forum, mainit ang argumento ng magkabilang panig. Sabi ng mga kritiko, ang pag-abot sa tuktok ay gawaing panggrupo at dapat bigyang diin ang ambag ng mga Sherpa. May naramdaman na ginamit ang kwento ng all-female team para makakuha ng atensyon, ngunit hindi nabigyan ng sapat na pagkilala ang mahahalagang Sherpa. Matindi ang pagtatanggol ng mga taga-suporta ng babaeng Nepali sa kanilang tagumpay. Binigyang diin ang mga hamon at ang tapang at determinasyong ipinakita nila. Iginiit nila na ang mga batikos ay dulot ng seksismo at kakulangan ng respeto sa mga Nepali na umaakyat ng bundok. Sa Nepal, patuloy pa ring nahihirapan ang mga kababaihan na iparinig ang boses at makamit ang karapatan nila kahit may legal at konstitusyonal na proteksyon. Kahit may pag-unlad sa representasyon sa politika, nananatili ang malalaking hadlang lalo na sa kanayunan at mga nasa laylayan ng lipunan. May ilang grupong feministang nagsasabing hanggang ngayon wala pa ring boses ang mga kababaihang Nepali sa larangan ng politika o lipunan. Usapin ba ito ng kasarian? Kung ito ay isang lalaking grupo na may mga babaeng porter, pareho kaya ang naging reaksyon ng internet? Tulad ng nabanggit namin dati, may higit sa isang paraan para tingnan ang mga kontrobersyal na pahayag at maaaring sabihin na wala sa dalawang panig ng argumento ang ganap na tama. Marami ang nagsasabi na ang kredito sa pag-akyat ay hindi dapat nakabase sa kasarian. Dapat bigyan ng kredito ang lahat ng sumali sa ekspedisyon, lalo na ang mga porter, dahil naniniwala ang marami na hindi matutuloy ang ganitong ekspedisyon kung wala sila. Ito naman ang nagtutulak sa atin na pag-isipan ang etikal na bahagi ng suliranin. Dahil sa malaking papel ng mga porter sa tagumpay sa tuktok, dapat bang kwestiyonin ng mga kritiko ang suportang sistema o sapat na bang ipagdiwang ang tagumpay? Kapag iniisip natin ang mga dakilang tagumpay sa pag-akyat ng bundok nitong mga dekada, kadalasan ang naaalala natin ay ang mga taong nakarating sa tuktok o bumaba mula sa matataas na dalisdis gamit ang ski. Sila ang pinupuri. Tulad ng babaeng koponan ng Nepal, may mga porter din silang tagabuhat ng gamit at tagaayos ng lubid. Nabawasan ba ang halaga ng kanilang nagawa? Karamihan ay hindi. Ganito rin ang paninindigan ni Hillary O'Neill, professional na ski mountaineer na matagumpay na nakaakyat sa Everest kasama si Dawa noong 2012. Nang tanungin tungkol sa kontrobersya ng maraming porter na tumulong sa umano'y all-female summit, sinabi ni Hillary, "Hindi ko iniisip na nabawasan ang halaga ng kanilang nagawa. Iba lang talaga." Kamangha-mangha pa rin ang tagumpay nila dahil sa dami ng hadlang sa lipunan na nalampasan nila kahit may mga kasama silang lalaki. Hindi ito ang unang beses sa kasaysayan na nagkaroon ng kontrobersya matapos manalo ang isang babaeng koponan. Noong 1978 pinangunahan ni Arlene Bloom, isang Amerikanang umaakyat ng bundok, ang all-female team sa tuktok ng Annapurna. Katulad ng ekspedisyon ng Nepali sa K2, nabigyang pansin din ang kanilang tagumpay dahil sa tulong ng mga lalaking porter sa pag-akyat ng bundok. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Arlene, 2 taon bago nito, noong 1976 sinuportahan ang American Bicentennial Everest Expedition ng 40 Sherpa. Binabawasan ba noon ang pagiging Amerikano ng pag-akyat? Ang sabi ni Arlene, mapapaisip tayo kung bakit madalas di binabahagi ng mga Amerikanong ekspedisyon ang kredito pag nararating nila ang tuktok ng bundok sa Asya. Halimbawa, kapag umakyat ang grupo mula California sa K2, kasama ang mga Pakistani porter at Sherpa, hindi nila ito tinatawag na American-Pakistani na pag-akyat. Pero dapat ba? Hindi ba dapat ganun din para sa bawat pag-akyat? Kung ang Amerikanong grupo na umabot sa tuktok dahil sa hirap ng mga Pakistani o Nepali porter at Sherpa
ay tinawag na Amerikanong ekspedisyon, hindi ba pwedeng payagan din ang Nepaling babae na gawin din ito? Bakit sila binatikos ng matindi dahil lang sa pagtuon na babae lang ang bumubuo ng pangunahing ekspedisyon? Dito tayo napupunta sa punto na marami sa mundo ng pag-akyat ng bundok ang naniniwalang sobra ang kredito sa mga umaakyat kahit di sinasadya. Ito ay pinakamagandang ipinapakita sa kwento ng mga unang umakyat na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Noong 1953 sina Sir Edmund Hillary at Tenzing Norgay ay nagtagumpay na marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Si Tenzing na nagtrabaho rin bilang isang Sherpa sa makasaysayang pag-akyat na ito ay isang bihasang umaakyat ng bundok at may mahalagang papel sa tagumpay ng ekspedisyon. Kahit madalas tawagin ni Edmund si Tenzing bilang kanyang katuwang, may ilan na nagsasabing hindi lubos na kinilala ang mga ambag ng Sherpa at natabunan ng atensyon kay Hillary ang mga nagawa ni Tenzing. Nagkaroon ng talakayan tungkol sa kasaysayang konteksto ng ekspedisyon, kolonyal na dinamika at kakulangan ng pagkilala sa ambag ng mga Sherpa. Sa isang banda, nakita natin kung paano madalas na hindi napapansin ang mga Sherpa at Porter kahit na napakahalaga ng kanilang papel sa pagtulong sa mga umaakyat na marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo. Gayunpaman, hindi rin dapat kalimutan ang mga nagawa ng mga Nepali na babae na matagumpay na umakyat sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. Sa tingin mo, posible bang makahanap ng solusyon na patas ang representasyon ng dalawang panig? Sa tingin mo ba may panig na mas dapat kilalanin? Narito pa ang isang bagay na dapat pag-isipan. Noong sumubok ang mga Nepali ng kanilang matapang na pag-akyat sa Savage Mountain noong 2014, kahit na gusto sana nilang magkaroon ng all-female na grupo, ibig sabihin walang lalaking porter o anumang uri ng support staff. Halos imposible iyon. Gaya ng sabi ni O'Neill, 99% ng mga ekspedisyon sa Himalaya ay pinangungunahan ng mga lalaki, mula porter hanggang kusinero at waiter. Kulang talaga ang babaeng porter o support staff sa komunidad ng mountaineers. Kakagawa lang nila ng isang pambihirang bagay. Sa pamamagitan ng pagsakop sa isa sa pinakamataas na bundok sa mundo, hindi lang nila naabot ang isang personal na tagumpay, kundi nagpadala rin sila ng malinaw na mensahe tungkol sa kakayahan ng mga kababaihan at ang karapatan nilang sundan ang kanilang mga pasyon kahit pa may mga limitasyon sa lipunan. Si Pasang, tulad ng ibang umaakyat ng bundok, ay hinarap ang mga seksistang komento mula pagkabata at ginamit ito bilang inspirasyon laban sa mga stereotype sa pag-akyat. Noong 15 siya madalas ipaalala kay Pasang na ang pag-akyat ng bundok ay trabaho ng lalaki at sinasabi ng iba na tungkulin ng lalaki ang maghanap buhay at sumuporta sa pamilya. Namatayan siya ng ama at ina noong bata pa siya, kaya kinailangan niyang talikuran ang nakasanayang buhay at maghanap buhay gamit ang kanyang hilig. Sa huli, nagawa rin niyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil dito. Para kay Pasong, ang pag-akyat ng bundok ay hindi para sa kasikatan o pakikipagsapalaran. Malalim ang koneksyon ng mga bundok. Sa isang panayam, sinabi niya, "Palagi kong minahal ang mga bundok, napakatarik nila. Walang pinipili kung lalaki ka o babae." Sa kabila ng malinaw na pagmamahal ni Pasang at ng kanyang mga kasamang babae na sina Maya at Dawa para sa mga bundok, nakatanggap ng batikos mula sa iba't ibang panig ang kontrobersya sa kanilang ekspedisyon. Hindi nila layunin manakit ng damdamin, nais lang nilang ipakita ang isang grupo. Pinamunuan ng mga babaeng umaakyat, naabot nila ang tuktok ng pinakamapanganib na bundok sa mundo. Mahalaga ba talagang tinawag na all-female summit ang ekspedisyon? Ang kontrobersya sa label na iyon ay bumabalik sa sentro ng debate. Ano ba talaga ang nagde-define ng isang all-female na pag-akyat? Ibig sabihin ba nito na babae lang ang nakarating sa tuktok o kasama rin ang buong team at support staff? Kinailangan ng mga tagapag-organisa at umakyat ng ekspedisyon na linawin ang kanilang posisyon dito. May nagsabing dapat sa mga babaeng nakarating sa tuktok ang focus habang ang iba ay nais kilalanin ang buong team. Ano sa tingin mo? Ibahagi ang opinyon mo sa komento sa ibaba. Matapos mabatikos online at maliitin ang tagumpay ng kanyang team, nagdesisyon si Pasant na itama ang mga maling akala. Sa panayam sinabi niya, lahat ng umaakyat sa malalaking bundok ay umaasa sa team ng Porter o Sherpa. Ginawa lang namin ang normal sa pag-akyat ng bundok.
Gusto naming makilala kami bilang unang women's team na nakaakyat sa tuktok ng K2, hindi lang bilang unang all-women's team. Malabong maresolba agad ang debate, pero ayon kay Conrad Anker na nakaakyat na sa Everest ng 3 beses, kahit pa may isang kontrobersyal na pag-akyat, magpapatuloy pa rin ang mga babae sa pagtulak ng sport na ito pasulong. Tungkol sa mga babaeng umaakyat ng bundok, sabi niya, malamang susunod na hamon ay subukan ang mahihirap at bagong ruta. Maganda ang pag-ulit sa dating ruta, pero ang bagong ruta sa K2 at iba pang oportunidad para sa babae ay malaking tagumpay kahit ano pa ang kasarian. Iyon ay magiging isang kahanga-hangang bagay. Binibigyang diin niya na ang mga babae ay kayang magtagumpay sa pag-akyat ng bundok at makamit ang nagagawa ng mga lalaki kung mabibigyan ng pagkakataon. Para sa 3 babaeng Nepali, ang tagumpay nila noong 2014 ay nakatulong para maengganyo ang susunod na henerasyon ng mga babaeng umaakyat. Gayunpaman, kailangan din nating kilalanin na ang kontrobersya sa All-Female Summit ng K2 ay nagdulot ng pangmatagalang epekto sa mundo ng pag-akyat ng bundok. Ipinakita nito ang hamon ng mga babaeng umaakyat sa larangang dominado ng lalaki at ang halaga ng tapat na pag-uulat at pagiging bukas sa komunidad ng mga umaakyat ng bundok. Ang talakayan ay nagbukas din ng mga tanong tungkol sa etika ng mga komersyal na ekspedisyon at ang papel ng mga support team sa tagumpay ng pag-abot sa tuktok. Kahit natabunan ng kontrobersya ang tapang ng mga babaeng Sherpa, mahalaga pa rin sa kasaysayan ng mountaineering ang kanilang pagsubok marating ang tuktok ng K2. Ito ay paalala ng kakayahan ng espiritu ng tao sa pakikipagsapalaran at komplikasyon sa pag-unawa at pagdiriwang ng tagumpay. Salamat sa panonood. Magkita tayo ulit. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.